Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang 7 dahilan kung bakit nakakasama sa iyong kalusugan ang mga hotdog. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga hotdog ay mura, madaling ihawin, maginhawang kumain ng isang kamay, at nauugnay sa magagandang oras at magagandang pampalasa. At maraming tao ang gustong-gusto ang lasa nito. Ngunit dahil lang sa sikat ang mga hotdog ay hindi nangangahulugan na sila ay malusog. Ipinapaliwanag ng video na ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga hotdog at ang maraming mga kakulangan nito. Pagkatapos mong mapanood ang video na ito, maaaring hindi ka na muling humawak ng isa pang meat-based na hotdog. Ang bagay na dapat tandaan tungkol sa mga hotdog, tulad ng karamihan sa iba pang mga naprosesong karne, ay ang mga ito ay binubuo ng mga bahagi ng hayop na natitira kapag naubos na ang mga piniling cut. At gaya ng halos lahat ng produktong hayop na natupok sa industrialisadong mundo, nagmula ang mga ito sa mga hayop na pinalaki sa malupit at maruming mga factory farm. Ang mga trimmings, o ang mga labi ng isang hayop na natitira pagkatapos putulin ng mga pork chop at steak, ay inilalagay sa mga kaso ng hindi kinakalawang na asero. Ang mga trimmings na ito ay tinadtad, hinaluan ng tubig, corn syrup o sorbitol, asin, food starch, at likidong usok. Ang lahat ng mga sangkap na ito ay pinaghalo. Pagkatapos ay idinagdag ang iba't ibang pampalasa, depende sa kung saan ibebenta ang mga hotdog. Upang palakasin ang kulay ng mga hotdog, at mapabuti ang kanilang buhay sa istant, ang sodium nitrate ay idinagdag bilang isang pangimbak. Ang sodium diacetate, sodium erythorbate, at anumang bilang ng iba pang mga kemikal ay maaari ding idagdag. Upang mabuo ang mga link ng hotdog, ang mash ay inilalagay sa isang pambalot, gupitan, at inihurno. Narito ang 7 dahilan kung bakit nakakasama sa iyong kalusugan ang mga hotdog. Una, maaari nilang dagdagan ang iyong panganib para sa ilang mga kanser. Ang World Health Organization o WHO ay nakategorya ng mga processed meat, tulad ng mga hotdog, bilang Group 1 carcinogens. Ang Group 1 carcinogens ay isang kategorya ng mga substance na may pinakamatibay na ebidensya ng pagiging sanhi ng kanser sa mga tao. Kabilang sa iba pang mga bagay na kabilang sa kategoryang ito ang tabako at asbestos. Ang International Agency for Research on Cancer, o IARC, ay nagsagawa ng pagsusuri sa mahigit 800 pag-aaral mula sa 10 iba't ibang bansa upang tingnan ang kaugnayan sa pagitan ng pagkain ng mga processed meats at colorectal cancer. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagkain ng 50 grams ng naprosesong karne araw-araw, o isang hotdog lamang, ay maaaring mapataas ang iyong panganib ng colorectal cancer ng 18%. Ang panganib ng isang bata na magkaroon ng tumor sa utak mula sa pagkain ng isang hotdog bawat linggo ay 7 beses na mas mataas kaysa sa kanilang panganib na magkaroon nito bilang resulta ng regular na paggamit ng cellphone. Ang pagkain ng hotdog ay nagpapataas din ng panganib ng childhood leukemia ng 950%. Ang pagkain ng mga naprosesong karne ay ipinakita rin na nagpapataas ng panganib ng mga kanser sa pantog, suso, at tiyan. Pangalawa, hindi sila mabuti para sa kalusugan ng iyong puso. Ang mga hotdog ay mataas sa saturated fat at sodium. Ang isang hotdog lamang ay maaaring maglaman ng higit sa 1 kapat ng sodium allowance ng iyong araw at higit sa 14 grams ng taba. Ang isang 2014 na pag-aaral na inilathala sa Public Health Nutrition o PHN ay tumingin sa kaugnayan ng pagtugon sa dosis sa pagitan ng pagkain ng pula at naprosesong karne at ang panganib na mamatay mula sa sakit sa puso. Ang isang dataset ng 150,000 na pagkamatay ay malinaw na nagpakita na ang mas maraming pula at naprosesong karne na kinakain ng mga tao, mas malamang na sila ay mamatay mula sa sakit sa puso. Ang isa pang 2014 na pag-aaral sa Circulation ay tumingin sa data mula sa mahigit 37,000 Swedish na lalaki na may edad 45 hanggang 79 taong gulang na walang kasaysayan ng sakit sa puso. Ang mga lalaking kumakain ng hindi bababa sa 75 grams ng naprosesong karne bawat araw ay may 1.28 na mas mataas na panganib ng pagpalya ng puso at 2.43 na mas mataas na panganib ng kamatayan mula sa pagpalya ng puso.
Ang 75 grams ay halos isa't kalahating hotdog. Pangatlo, maaari nilang dagdagan ang iyong panganib para sa type 2 diabetes. Ang bawat hotdog na kinakain mo ay nagdaragdag sa iyong panganib ng type 2 diabetes. Ang mga taong kumakain ng pinakamaraming na prosesong karne ay may humigit kumulang 20 hanggang 30% na mas mataas na panganib ng diabetes para sa bawat 2 ounce na paghahatid ng mga naprosesong karne bawat araw. Isang hotdog lang iyon bawat araw, halos hindi kapansin-pansing halaga. Ang mga hotdog ay mataas din sa nitrates at nitrite, dalawang nitrosamine forming compound na maaaring makapinsala sa pancreatic cells na gumagawa ng insulin. Ang uri ng saturated fat sa mga hotdog ay maaari ding mag-ambag sa insulin resistance. Pang-apat, sila ay nasa mataas na panganib para sa pagpapabalik ng pagkain. Ang mga hotdog ay na-recall sa maraming dahilan. Ang ilang mga hotdog recall ay dahil sa kontaminasyon ng listeria, metal shards, at bone fragment. Ang mga ganitong uri ng mga contaminant ay maaaring hindi lahat ng nakakagulat na ibinigay na mga sangkap ng hotdog. Panglima, naglalaman ang mga ito ng mga kadudad-ang sangkap. Ang mga tao ay nakakahanap ng kakaiba, maalay, at kahit na mapanganib na mga bagay sa loob ng kanilang mga hotdog sa medyo regular na batayan. At ang mga insidenteng ito ay hindi palaging nagtitrigger ng mga pambansang pagpapabalik ng pagkain, o kahit na gumagawa ng malaking balita. Narito ang isang maikling listahan, mga rubber band, silverfish, plastic, mga kumpol ng buhok, salamin, mga razor blades, mga insekto, mga butones, at mga tablets. Maaaring mayroon ding iba pang hindi inaasahang bahagi ng hayop na ginagamit sa paggawa ng mga hotdog. Ang mga nguso ng baboy, organ ng hayop, bituka, at kalamnan ng kalansay ay tila patas na laro. Pang-anim, maaari silang maging sanhi ng mga reaksyong allergy. Ang mga hotdog ay maaaring maglaman ng mga sangkap na nagiging sanhi ng ilang mga tao na magkaroon ng reaksyong allergy. Ito rin, ay hindi talaga nakakagulat dahil ang mga hotdog ay naglalaman ng listahan ng paglalaba ng sangkap. Maraming tao ang allergy sa mga uri ng mga pampaputol ng karne na ginagamit sa mga hotdog, mga tina ng pagkain tulad ng tartrazine, o mga additives tulad ng nitrates at nitrite. Pang-pito, karaniwang inihahain ang mga ito kasama ng iba pang hindi malusog na pagkain. Karamihan sa atin ay malamang na hindi kumakain ng mga hotdog sa isang tambak na plato ng hilaw na kale na may gilid ng halo-halong mga berry. Gusto namin ang aming mga hotdog sa isang pinrosazo at puting tinapay. At nilagyan namin sila ng mga pampalasa na naglalaman ng mataas na halaga ng asukal, sodium, at mga potensyal na nakakapinsalang tina ng pagkain. Magdaragdag kami ng higit pang saturated fat, asukal, at sodium sa aming plato sa anyo ng mga gilid tulad ng potato chips at matamis na inuming-inumin. Pangwalo, nauubos ang iyong enerhiya. Karaniwang kumakain tayo para mag-refuel ng ating enerhiya, ngunit ang ilang uri ng pagkain ay talagang nakakazap ng enerhiya. Halimbawa, maaaring maubos ng mga hotdog ang iyong enerhiya dahil mataas sila sa taba at mababa sa fiber, dalawang salik na nagpapabagal sa panunaw. Ang refined carbohydrates at asukal ay gumagawa ng surge ng insulin sa iyong daluyan ng dugo upang mapababa ito, na nag-iiwan sa iyo ng pagod. Ang sobrang taba ay maaari ring maging sanhi ng iyong pakiramdam na namamaga at labis na busog, na nagiging sanhi ng kakulangan mo ng enerhiya at pagnanais para sa susunod na ilang oras. Pang-siyam, humantong sa pagtaas ng timbang. Bukod sa malubhang panganib sa kalusugan ng kanser, sakit sa puso, at diabetes, kailangan mo ring mag-alala tungkol sa pagtaas ng timbang mula sa pagkain ng mga hotdog araw-araw. Ang dieta ng mga hotdog ay mababa sa mga gulay, prutas, at buong butil at mataas sa naprosesong karne. Madalas din itong sinasamahan ng matamis na inumin at refined carbohydrates. Ang lahat ng ito ay nauugnay sa pangmatagalang pagtaas ng timbang at labis na katabaan. Ang hotdog, tinapay, ketchup, at mustasa. Ang pag-aayos ng 5 minutong pagkain ng mga hotdog ay napakabilis at madali, ngunit maaaring tumagal ng mas maraming taon at kaligayahan sa iyong buhay kaysa sa iyong naisip. Maaari mo ngang i-treat ang iyong sarili sa isang hotdog paminsan-minsan,
Ngunit upang mapanatili ang iyong kalusugan, hindi mo dapat pagpipiestahan ang mga ito araw-araw. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.